Kyle's POV. OMG man, ganun kaganda ang gabi mo kaya kang umingiting parang asong bungi dyan? Muling tanong sa akin ni Ivan na nagpabalik sa akin mula sa malalim na pag-iisip. Binato ko na lang siya ng candy na kagad niya rin namang naiwasan. Ganito kami kapag nagsasama-sama. Maingay, magulo, daig pang mga baliw at higit sa lahat, mukhang mga patay gutom. Well, aminado naman akong ako lang ang matino sa aming magkakaibigan. Club V is our way of escape in everyday work that stresses us out. Lalo na ako, na halos kasing bigat ng mga hotel sa pagmamayari ng pamilya ko ang pasan. At the age of 21, I am now the CEO of our businesses inside and outside of the country, especially at Dayton's Hotel. The name of that hotel came from one of me, Kyle Dayton, ang pinakagwapo, macho, expert in every woman's fantasy sa aming grupo. Sino nagsabi nun? Malamang ako din. Ang Dayton's Hotel na rin ang pinakabahay ko. Kaya kong mabuhay ng walang babae, ngunit di ko yata kakayanin kapag yun na ang nawala. Nakailang shots pa ako ng beer pero pakiramdam ko may kulang. I'm about to stand up and pay the woman who will spice my night when suddenly the MC called someone. Ladies and gentlemen, let us all welcome the star of the night, Francine. Everyone shout out loud, especially those dirty old men. Ang iba'y tumayo pa nga habang pumapalakpak. Sino makapagsasabi na si Francine ang star of the night? Bali walang kumuha kung muli na isang bote ng beer at nilagok hanggang malanghati. I just stopped drinking when I saw the pair of long and creamy white legs on the stage. Dahan-dahan ko pang pinasadahan ng tingin mula sa ibaba habang pataas ng pataas. Ang katawan ng babaeng sumasayaw sa gitna ng entablado. Curvaceous body, flat stomach. Pinanood ko siyang sumayaw na mapang-akit. Parang pamilyar sa akin ang paraan ng pagsayaw niya ng kanyang balakang, paghawak sa kanyang katawan at pagngiti. Hanggang sa dumakong paningin ko at matitigan ang pamilyar niyang mukha. Francine, the star of the night. Siya ang babaeng nakasalo ko kagabi. Oh, come on, man. Seems like fate is with you. I murmured to myself and smiled widely. Lalo pa na magtama ang aming mga mata. Kahit na hindi niya ipahalata, alam ko nagulat siya. That lady confused me. Why do I keep on staring at her like she was the apple of my eye? Dapat sana wala na akong pakialam sa kanya dahil tapos na ako sa kanya. Dapat sana hindi na ako nakakaramdam ng kasabikan katulad ng naramdaman ko noong gabing iyon sa kanya. Dahil nakuha ko naman na siya, pero hindi eh. I still want her. Iba talaga ang karisma ni Francine. May patsibog na naman yan mamaya. Nakangiting sabi ng babaeng katabi ni Cipriano. So, she's that popular, huh? Francine, dito! Sigaw naman ng isa pang babae na nakahagpos kay Darwin. Francine just nodded and waved her hands. Nagmamadali pa siyang maglakad at halatang iniiwasan ako. Sinundan ko naman siyang naglakad papunta ng CR at akmang papasok na siya sa loob nang hinigit ko ang maliit niyang bewang. Her skin felt so good to me. Not so fast, woman, I said. Napansin ko pa ang gulat sa mukha niya na kaagad din namang nawala. Sorry, but do I know you? I smiled and dragged her to the wall. Alam kong alam niya kung sino ako, hindi niya ako maloloko. Pero sige, I will play her game. Talaga ba? Hindi mo ako maalala? Inigit ko siyang muli papalapit sa akin. Habang isang kamay ko ay tinukod ko sa pader, malapit sa balikat niya. Sorry, hindi kita maalala eh. Nagkita na ba tayo? Friends of friends? Muling tanong niya na ikinatawa ko na malakas. Tinaas ko pa ng bahagya ang mukha niya upang matitigan ko siya at ganon din siya sa akin. She is indeed beautiful with her light makeup on. Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo ang lahat? Balik tanong ko sa kanya. Kyle, paulit-ulit mong sigaw. Akala ko nasiyahan ka sa gabing iyon pero mali pala ako. Dahil wala ka nang magising ako. Do you want me to help you remember all that happened that night? Pabulong ko pang tanong sa kanya. Gusto ko siyang hagkan, peste. Bakit ba ako nakakaramdam ng ganito sa babaeng ito? Ano ba ang gusto mo? Nakatikim ka lang na magandang luto ni Lord, hindi na malimutan? This lady, she really impressed and amazed me. Kung sabihin ko kaya sa kanya na gusto ko siyang makalaro ulit sa kama, papayag kaya siya? I doubt. Honestly, nainis ako na magising ako na wala ka sa tabi ko. Pero nagulat din na makita ko kung gaano kaayos ang unit ko. Wala naman sa usapang maglilinis ka bago ka umalis ng walang paalam. Ginawa mo pang tindahan ng wallet ko. Nagpapalit lang, di naman bumili.
I was expecting her to get some money after that night. Inisip ko pa nga na baka buong wallet ko itangayin niya. After all, para sa kanya naman talaga ang perang yon. Ngulit gano'n na lamang ang tawa ko na makita ko na palitan ng 1,000 at tayong 100 lang ang nawala. Aminado ako na marami na ako nakasalo. Halos lahat sila kumukupit sa wallet ko matapos ng isang gabing kapusukan. Pero si Francine, 1,000 lang kinuha. Sinuklian pa nga. Bilang ko ang cash na nasa wallet ko dahil yun talaga ang pang-bonus ko sa mga babae. Pero siya hindi mo lang nagdalawang isip na kumupit kahit sana isa lang. Nilapit ko pa ang sarili ko sa kanya bago binulungan ng bahagya. Sisingilin ko lang yung 100 na kinuha mo. And baby, marami pang next time so better get ready. Matagal niya akong tinitigan sa mata bago ngumisi hanggang hinawakan niyang kamay ko at bahagyang nilagay sa loob ng pang-itaas na suot niya. Akala ko gusto niyang hawakan ko yon, but she said something that made me laugh so hard. What the? 100 lang kunin mo. Bilang ko yan, kaya wag kang ambisyoso. Pinanda kaya niya muna ako ng mata bago umirap. Sa lahat naman ng babae, siya lang yatang malakas ang loob. Nairapan ako. She really amazed me. Ganito rin kaya siya sa mga naging customers niya? O baka naman masigit pa? Pero ako ang una nakasungkit ng tangal niya. At dahil likas na sa akin ang pagiging loko-loko, bahagya akong kinurot ang pang-itaas niya na naging dahilan ng pagkakahawak niya. Tsaka kinuhang 100 piso sa harapan niya. Akala ko sa mga matatanda lang uso na ginagawang wallet ang pang-itaas. Pati pala sa kanya, uso pa rin yun. Na makuha kong 100, siya na rin mismo ang nagtanggal ng kamay kong nakapaloob sa kanya. Hindi ko pa rin talaga maiwasang mapangiti, lalo na sa nakikita kong lantarang pagkapikon sa mukha niya. Amanos na tayo. Siguro naman tatantanan mo na ako. Nakataas ang isang kilay na tanong niya. Umakto ako nag-iisip bago tumingin sa kanya at gumisi. Paano kung ayaw ko? Anong gagawin mo? Bali walang nagkibit-balikat lang siya at tinitigan ako bago sumagot. LBC, paunang lapag. Kumulot ang kilay ko nang dahil sa sinabi niya. What does LBC mean? Paunang lapag? To be honest, I don't know what she's talking about. Anong LBC? Kuryosong tanong ko. Wala talagang perpektong ginawa sa mundo, no? Gwapo nga pero LBC lang, di mo pa alam? Lupa't bahay, cash, duh! Natigilan ako sa sinabi niya at namangha na rin. Habang siya na may tumalikod na at takmang lalakad. Ngunit muli siyang humarap sa akin at tila may nakalimutan. Then out of nowhere, galit na galit, gustong manakit. Kalma mo kasangga mo, pre. Maraming pwedeng puntahan yan, hindi ka mauubusan. Matapos niyang sabihin yon, iniwan niya na akong nakatulala. Habang siya na may ngiting tagumpay sa labi. That woman? She just grabbed my angry body down there and she caught me off guard. No one had ever tried doing that to me in my 21 years of existence. Pero siya, sinapo niya ang kaibigan ko sa ibaba nang walang kahirap-hirap. What is going on? Is she out of her mind? Ni hindi niya man lang ako binigyan ng kahihiyan. Napakaraming tao sa club na to at marami ring nagdaraang babae sa gawin namin. Ang lakas ng loob niyang gawin sa akin yun. Tapos bigla akong iwan na parang wala lang. Na parang bang di niya ginawa ang bagay na ginawa niya sa akin ngayon. She really wanted to play with me, huh? Okay, Francine, let's play. Win or lose, I will make you pay. Francine's POV. Bakla, type kaya ng isang lalaki dun sa grupong yun na. Tinuro pa ni Gladys ang grupo ng 6 na kalalakihan kung saan naroon si Kyle. Gwapo ha? Ganda ng muscle oh. Giit niya pa. Ako na may nagkunwaring walang pakialam, sabay inom sa hawak kong beer. Hindi ko rin tuloy maiwasang mapatingin sa gawin nilang tumatagay. Wala namang tulak kabigan sa magkakaibigang yon. May mukhang Espanyol, Pinoy. Yung iba naman hindi ko matukoy. Pero si Kyle mukha siyang Black American na kinulang ng 2 araw, kaya pumasyaw ng kaunti. Maliit ang kasangga niyan, day. Biglang singit ni Aiza na kinasamit ko. Pakiramdam ko kinulang ako ng hangin sa katawan. Bigla, nang dahil sa sinabi niya. Sabi kasi nila kapag malaki ang muscle, kikyam ang nasa ibaba. Baliwa lang saan niya pa. Kung saan man nakuha o narinig ni Aiza ang kasabihang yon, pues, scam yon. Ako makapagpapatunay na kapag malaki ang muscle, bulldog ang nasa ibaba. Peste? Kung di lang ako nahihiya at pag-iisipan ng kung ano-ano, baka sa ospital ako dumiretso matapos ng gabi may nangyari sa amin. Aba, ay daig ko pang dinaanan ng 10 kabayo kinaumagahan matapos ang gabing iyon.
May mga jowa na kaya ang mga yan? Type ko pa naman yung isa, OMG! Makatuluyan ko ng isa sa kanila kahit pag-ubo na lang ang paghinga. Sambit ni Gladys. Kala mo naman talaga papatulan siya ng sino man sa mga lalaking yun. Asako, masakop lang 7 beses sa isang linggo, sapat na. Giit naman ni Aiza na ikinairap ko. Ikaw ba, Francine? Sinong type mo at anong gusto mo sa kanila? Tanong niya pa. Basta may pa-LBC ako na mismo magpo-propose sa kanya. Sagot ko naman sabay tungga ulit sa beer na hawak ko. Mga binibini, pinapabigay sa inyo? Lakas ninyo May pa-beer na, may palit siyang manok pang kasama. Nakangising bungad sa amin ni Natoy, isa sa mga waiters dito sa Club V. Binaba niya isang case pa ulit ng beer at isang lechong manok na pulutan. Matapos yon, kumindat pa siya sa akin na kinairap ko naman. Bago siya umalis. Hanep, pakiramdam ko talaga front seat type ka nun Siniko pa ako ni Aiza bago muling tinuro sa akin si Kyle. Ayaw ko man siyang tingnan, napapatayin pa rin ako. Ganon na lang din ang tili ni Aiza at Gladys na makita nilang kumindat sa akin si Kyle bago umak na nakikipag-cheers. Tigilan mo ko, Aiza Baka makurot ko yung hita mo. Bali walang sambit ko. Di naman sa pagpapakipot o pa hard to get. Sa naget niya nga tinatago ko Kaya lang ayokong isipin niya na porket nagtatrabaho ko sa club, napakababa ko na. May pride at dignidad pa rin naman ako kahit paano, Lapitan mo bakla. Mag-thank you ka naman kahit plastic lang. O joke naman sa akin ni Gladys. Minsan talaga hindi ko na maisip kung concerned sila sa akin o sadyang mga bugaw sila. Sa aming tatlo kasi ako ang pinakabata. Si Aiza 23 habang si Gladys 24. Nung pumasok ako sa club na to, narito na sila. Lagi nila akong pinapayuhan na huwag magpapautos sa mga matatandang customers. Sinasabi rin nila sa akin kung sinong dapat nalapitan, kaibiganin, pagkatiwalaan at dapat na iwasan. Si Gladys ang laging sumasara sa akin, sakaling may mga customer na gusto akong ilabas. Habang si Aiza naman laging tagapaalala sa akin kung anong dapat na gawin at hindi. Kung wala siguro silang dalawa, malamang matagal na ako napariwara. Sa bagay, yun pa rin naman ang tingin sa amin. Kinahati ko muna ang beer na iniinom ko bago tumayo at nagtungo sa pwesto nila Kyle. Ang ibang kaibigan niya nakatulog na yata sa mesa sa sobrang kalasingan, habang ang dalaway may kahagkan na. Nang mapansin ni Kyle na papalapit ako sa kanya, mariin niya akong tinitigan. Uri ng titig na manonood talaga at tatago sa iyong kabuuan. Parang gusto ko na tuloy tumalikod at bumalik na lamang sa pwesto namin. Ngunit hindi. Narito na lang din ako, bakit di ko pa ituloy? Total di naman ako mawawala sa mundong to. Sakali mang sabihin kong thank you sa pagtsibog, di ba? Yes. Ang layo ng nilakad mo para lang lapitan ako Nangaasar niyang sambit. As if naman talaga napakalayo. Samantalang 2 mesa lang naman ang agwat namin sa kanila. Napag-usutusan lang ako. Sabihin ko raw thank you. Ngumisi naman siya dahil sa sinabi ko. Nang wala siya naging sagot, nakatitig lang sa harapan ko, nagpa siya na akong umalis. Ngunit hindi pa ako nakakaisang hakbang. Hinawakan niya kagad ang kamay ko bago hinila papalapit sa kanya. Sa kabiglaanan, napakandong naman ako sa kanya nang hindi sinasadya. Di ako tumatanggap ng thank you. Sabi kasi ng mga kaibigan ko wala nang libre sa panahon ngayon. Bulong niya sa tenga ko bago marahang hinawakan ang mukha ko. Ano bang gusto mo? Tanong ko sa kanya bago baliwalang tiranggal ang palad niya sa mukha ko. Ang dami mong arte. Di sana hindi ka nalang nagbigay? Giit ko pa. Gustuhin ko mang tumayo mula sa pagkakaupo, hindi ko magawa. Bukod kasi sa nakapulupot ang isa niyang kamay sa bewang ko, ang ganda sa pakiramdam ng init na nagmumula sa kanya. Let's date. Baliwalang sagot niya. Halos manlaki naman ang mata ko, lumingon kaagad sa kanya. Ako ba ginagago mo? Date talaga? Pasado 1:00 na madaling araw Sa 1 taon na pagtatrabaho ko sa club na to, alam ko na mga galawan ng lalaki. Kaya itong Kyle na to, hindi niya ako manloloko. Bakit? Sinabi ko ba na ngayon na? Balik tanong niya naman. Naramdaman ko pa ang bahagyang paglapat ng labi niya sa balikat ko, bago muling bumulong. Bukas, agahan mong pumunta rito. Babayaran ko 1 buong gabi mo. Magde-date tayo sa ayaw at sa gusto mo. Matapos niyang sabihin yon, ginawaran niya ako ng mabilis na hagkan sa labi. You're welcome anyway, dagdag niya pa. Tsaka ako marahang itinulak patayo. Kagad naman ako naglakad palayo sa kanya. Halos manginig ang tuhod na bumalik kina Gladys at Aiza.
Ang harot? Sabi mag-thank you na lang pero kumandong ng bata namin. May hagkan pang kasama. Anong pakiramdam? Agad na bungad sa akin ni Gladys pagkabalik ko sa table namin. May tumayo ba? May naramdaman ka bang matulis na bagay? Maharot na tanong naman sa akin ni Aiza. Ewan ko ba naman sa dalawang ito? Iniingatan nga nila ako pero gustong gusto nila akong pinalalapit sa mga lalaki. Ano kayang magiging reaksyon nila kung sakali mang sabihin ko sa kanila na nakuha na ang iniingat-ingatan kong perlas ng Puerto Princesa? Francine, nak, may nagbayad ng malaki para lang maka-dinner date ka. Gusto mo ba? Kaagad akong napalingon na lumapit sa amin si Mommy Gracia at sabihin yon. Sino namang sira ang makikipag-dinner date sa akin ng ganitong oras? Diyos me, mag-aalas 2 na madaling araw. Alas 5 ang labas ko kaya naman may 3 oras pa ako natitira. Pero kung may nagbayad para ilabas ako para mag-dinner, pwede ako mag-out ng mas maaga sa alas 5. At kapag sinabing nagbayad ng malaki, hindi lang para sa club at sa manager ko yon, kundi sa akin din. Magkano, Mi? Bale walang tanong ko. Basta talaga usaping pera, lumalaki ang tenga ko at nagniningning ang mga mata ko. Pero marunong din naman akong tumanggi minsan. Alam ko ang limitasyon ko at kung hanggang saan lang ang dapat. Maliban ng gabing iyon. 15 kyaw, nak? Dinner date lang yon, ha? Exageradang sagot na naman. Kahit ako'y lumaki ang mata ng dahil doon. 15,000? Oh my! Napakalaking halaga nun para lang sa dinner date. Bakla, kung ayaw mo, ako na lang. Sayang 5 kyaw na mapapasa kamay mo kung tatanggi ka. Balawan ang sambit naman ni Aiza. Sayang nga naman talaga. Tumanggi ako, ang perang parte ko ilalagay na itinatawag nilang tip. Kung saan maghahati-hati lahat ng waitress, pati na rin mga dancer dito sa club. Ngunit hindi yon ang nasa isip ko ngayon, kundi sinong nagbayad ng ganun kalaki para lang i-date ako?